Inyo ngayon ay syempre naglalabasan na naman itong mga survey ng mga senatorial candidates. Halimbawa, may lumabas dito lang from Pulse Asia and Okta Research. Yung nakikita nyo bang trend? Yung isa naman, yung sa Pulse Asia recently, ang lumabas po na nangunguna ay si Senator Bongo. Pero yung ito namang sa Okta Research ay nandun pa rin sa taas na Erwin Tulfo at kasunod si Senator Bongo. And kayo rin po, nag-commission naman po kayo for SWS noong February. Ano po yung nakikita nyong ngayon, yung trend or yung lumalabas na mga leading po dito sa surveys? Pag titingnan natin itong tatlong survey firms na to na naglalabas buwan-buwan, nakita natin na malakas ang suporta sa alyansa ng Pangulong Bongbong Marcos Jr. na nandiyan sa 9 to 10 possible winners. No? When we say possible, because you have to admit na there is a margin of error. So, nandiyan yung mga 13, 14 na pwedeng pumalo, lumakas, lalo pag nag-umpisa yung local campaign. Dahil when you look at the local candidates, malaki ang coalition ni Pangulong Bongbong Marcos Jr. But of course, on one hand, nandiyan yung mga pangyayari noong nakaraang linggo. Ito yung pag-aresto ng ICC through the Interpol kay President Duterte. Ito ba'y papalo in favor of his candidates or in favor of the candidates of President Bongbong Marcos Jr. So, makita natin na may nakita tayong trend, malakas ang puwersa ng Pangulong Marcos, magpapatuloy ba to o hihina ang mga kandidato, o dahil maganda yung binuo niyang koalisyon, no? Lumalabas na nagsama-sama ang iba't ibang partido under Bongbong Marcos Jr. Kaya malakas din yung listahan. Meron lang dalawang mahida. No, na maaaring makahabol si Secretary Abalos, pero talaga nahihirapan tumaas si Senator Tolentino. And also, Amy, siguro bagitin ko lang yung mga nasa kasi si Presidential Sister Amy Marcos is parang alanganin din siya, no? So bakit kaya gano'n? Dahil ba in a way nagpapahayag din siya ng suporta sa mga Duterte? Of course, si Senator Amy is what we call within the margin of error, no? Pero talagang hindi natin maintindihan yung political stance niya. Okay. Duterte, Marcos, sa group sa supporters ni Pangulong Marcos, nakaka-confuse yun kaya siguro hindi siya pinipili. Kay Duterte naman, pa-supportahan ng Presidente Duterte, ba't siya pagkakatiwalaan? Kapatid siya ng kanilang katunggali. So talaga hindi ko maintindihan yung political positioning ng Senador Amy Marcos on this past few weeks at lalong-lalo na nitong mga yung pag-umpisa ng kampanya, no, nandun siya sa kapatid niya, pero after a while umiiwas siya sa ibang kampanya at iba yung kanya mga pahayag on certain issues. Ang dapat intindihin niya, nagugulo dyan ang botante. At ang botante ay masabi nating polarized. No? Maaaring mawalan siya ng boto or nawawalan siya ng boto dahil sa mga political stand niya. Okay. Prof, si Jess De Los Santos ito, no? Posible kaya magkaroon ng impact itong nangyayaring development sa pagkakaaresto nga kay dating Pangulong Rodrigo Duterte sa posible ring maging ranking o standing nitong ating mga senatoriable? Maaari, malaking posibilidad. Of course, ang nakikita natin ay wala pang isang linggo, so mainit, no? Ito ba'y masosustain para matulungan ng mga kandidato ng Pangulo Duterte or mag-a-adjust ang kampanya ng Pangulong Marcos Jr. lalong-lalo na papasok ang ating local candidates. Kasi ang sabi nga namin, ang surveys are simply what you call a snapshot of people's thinking, perception. Ngunit pag dumating ang local campaign, papasok naman ang local machine. That means sila may ground forces. Ang nakikita na natin ngayon ay yung parang air strength naman dahil sa TV, sa media, sa social media, may preference ng tao. Pero siyempre sa lokal, pag pumasok kung sino ba ang tinutulak namin, nakaka-boost ng ilang porsyento yan para sa ibang kandidato. So dyan dapat naman mag-adjust ang ating Pangulong Marcos Jr. On the part of the Duterte, kaya feeling ko patuloy nila itong iingay yung pag-aresto kay dating Pangulong Duterte naman.
Pero ano sa tingin niyo ho yung gagawing strategy ng kampo ngayon ni Pangulong Marcos, yung nasa kanilang Senate slate, lalo't syempre nasa kanila din nakatuon yung paningin ng taong bayan pagdating nga dito sa pagkakaaresto kay dating Pangulong Rodrigo Duterte? Kung ako ang Pangulong Marcos Jr. at saka yung kanyang tinatawag na alyansa ng Bagong Pilipinas, may kanya-kanyang strength itong mga kandidato niya, kaya naman napili niya. At kaya magaganda naman ang posisyon. As I've said, at least 9 or 10 might make it, no, sa Magic 12. So dapat yan ay i-flex nila yung tinatawag natin local support which will be starting to campaign by the 28th of March, no? Simultaneously with strong messaging and communicating to the voters on the strength of individual candidates plus the collective strength. Diba? That means they should be united sa mga sinasabi nila, klaro ang kanilang paninindigan sa iba't ibang issue, at saka patuloy naman ang pagpakita ng lakas ng local. So, makita natin yan. Mahirap maghaka-haka pa ngayon, pero ako iniintay ko yung pag-umpisa talaga ng local campaign. March 28, ano? March 28, tapos tama-tama yan. Meron tayong mga survey towards April, kaya makita natin at by the time, either na-sustain ba o lumalamig na yung suporta para kay dating Pangulong Duterte. Pero dito sa local, Prof, nakikita nyo ba na parang, ano ang traditional way pa rin ba ito ng campaign or lumalakas na rin ba halimbawa yung social media campaigns even for local? Lumalakas naman even sa local ang social media, pero siyempre nandiyan pa rin yung tatawag nating machine, no? Local machine, nandiyan ang mga barangay captain, nandiyan ang mga, kasi wala, ang ating political party system ay wala talaga namang machine sila, wala silang mga tao, kundi ang tao ng kanilang miyembro. And in this case, yung alyansa ng ating Pangulo, mas nakararami sila, mas lubos na nakararami. Kasi napansin namin nung inanalyze namin after the filing yung mga candidates noong Oktubre, ang nakararami, more than 90% ay with the President. Imagine if they deliver the votes for the candidates of the President at the national level, then the President will come out strong after May 2025 at bibigyan siya ng mandate. So yun ang dapat nating bantayan. Makapagbibigay ba sila ng suporta sa national candidate at mananalo ba itong mga lokal na ito at makikitang ang suporta ay na kay Pangulong Marcos. Kasi ganyan ang ating political environment ngayon, lalong-lalo na yung init ng mga salita na nangyagaling dito sa supporters ni President Duterte. No? Parang polarized tayo, nahahati tayo. No? Makikita natin sa eleksyon, paano ba ang pagkakahati natin talaga? Speaking of pagkakahati, base sa inyong mga survey na rin, sa inyong research, in terms of public perception, nakikita na ba talaga ng publiko na sabihin na natin yung kampo ng mga Duterte, yung kumbaga tinitignan ng ilang mga kapatid natin bilang oposisyon? Sila ang kalaban ng Pangulong Marcos. So, maaaring tawagin natin oposisyon. At ito hindi lang nangyari ngayon. Naalala nyo naman, Enero 2024. At ibang rally yan na, di ba? Na mura, at tinawag na adik. Diba? Alam naman natin na huwag naman natin gawin silang anghel sa panahon ngayon. Pero sila yung unang mga nagsalita nito. Ako lang naman I'm trying to be objective about it. So inaasahan nating nahati. Kaya nga lang na nakakalimutan yung isa pang oposisyon na maaring dahil mahina rin ang kanilang kampanya. No? Kaya pero ngayon ang oposisyon or ang lumalaban ng malakas lamang kay Pangulong Marcos Jr. ay mga Duterte. But siguro napapanahon pumili rin ng taong bayan. Saan ba sila lilinya on this issue? Yung isa pa po, Professor, alam ko may mga naging pag-aaral din kayo. Ano ba yung mga matitingkad na issue na talagang tinitignan ngayon ng mga botante na gusto rin nilang marinig from their candidates? Consistent yung mga issue na dapat harapin sa ano ba yung issue na nasa top of mind ng taong bayan. Alam naman nating kitang-kita rin ito sa mga datos ng ating gobyerno, yung issue ng mahal na bilihin, hindi maabot yung presyo para sa ordinaryong taong bayan,
ay patuloy na namamayani sa pag-iisip ng taong bayan. Pero hinihingi nila ay sana mapababa ito, huwag i-control. Kasi alam natin pag kinokontrol, hindi naman nagiging acceptable, di ba? Nawawala naman sa merkado. Pero nandyan yun yung kakulangan ng mas magandang trabaho at mas magandang kita sa ating mga kababayan. So, dapat harapin talaga ng ating gobyerno. No? So basically, socio-economic issues. No? Hindi issue ng kriminalidad na kitang-kita ko over the past few days. Tumataas ang kriminalidad, not on the top of mind of people. Kaya sana naman talagang meron kaming pagtitipon last week on cyber security, and part of cyber security is disinformation and misinformation. Sana naman ay talagang maging mapanuri tayo kasi at tawag namin sa mga pag-aaral namin is baseline. Diba? Kasi walang issue Mas maganda magtanong pag ganun pag walang mainit na nag-iingay. Kasi nararamdaman mo talaga yung tunay na hinanaing ng tao. At hinanaing ng tao talaga ay ramdam nila ang kahirapan at gutom kasi nagmamahal ang presyo ng bilihin. At minsan, nagnanais sila na mas magandang trabaho, mas magandang kita. Yun ang nakita namin sa aming pag-aaral at the end of last year, going into the election year and at the start of the election season, which was on the eve of campaigning this February. Okay. Maraming pong salamat doon sa inyong mga analysis si Professor Dindo Manhit, Thank you po, ang Prof. President ng Stratbase ADR Institute. Good morning po, Salamat. Prof.